Kumuha ang bata ng isang dakot ng buhangin. Iwiwisik sa pusod ng dalaga. Hindi komportable na ibinalik ng babae ang kanyang pantalon. Ngunit hindi pa rin sumuko ang bata. Sa gabi, sumilip ako sa ilalim ng kumot ng maliit na yaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito ay walang pakialam si yaya. Iniisip na isa lang siyang inosenteng bata. Walang inaasahan na ang batang iyon ay 18 taong gulang. Maliban ng taas ay huminto sa paglaki. Ang iba pang mga pag-andar ay gumagana ng normal. Hindi nagtagal ay nagsimulang magbago ang katawan ni yaya. Sa huli, ang kanyang kapabayaan ay humantong sa isang malaking pagkakamali. At bakit naging ano siya ngayon? Ang lahat ng ito ay nagmula sa isang alaala ng pagkabata. Ang pangalan ng batang iyon ay Oscar. Ipinanganak sa kakaibang pamilya. Ay ang resulta ng kasal sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang pinsan. Dahil sa pressure mula sa public opinion, napilitan ng dalawa na piliin ang landas ng paghihiwalay. Buntis ang ina. Pagkatapos ay nagpakasal sa isang mayamang negosyante. Sa madaling salita, ang taong kasalukuyang ama ni Oscar. Hindi nagtagal ay ipinanganak si Oscar. Ang buong pamilya ay nalubog sa kagalakan. Masayang sabi ni Tatay Matt, noong ang batang lalaki ay 3 taong gulang. Bigyan siya ng isang espesyal na tambol ng lata. Upang makuha ang tambol ng lata, araw-araw ay inaabangan ni Oscar ang paglaki. Sa wakas, sa 4 kaarawan ng batang lalaki, tinupad ni ama ang kanyang hiling. Pero nang hawak niya ang drum at tumugtog sa ilalim ng mesa, nakatuklas ng hindi magandang tanawin sa pagitan ng kanyang ina at tiyuhin. Sa tingin niya ay madumi ang mundo ng mga adulto. Ang pag-iisip tungkol sa aking hinaharap ay magiging pareho. Gumawa ng desisyon na tumanggi sa paglaki. Sinadya ni Oscar na umakyat sa hagdan. Pagkatapos ay kalkulahin ang distansya. Nagkibit balikat at tumalon. Kaya natupad ang kanyang hiling. Ang taas ay titigil magpakailanman doon. Matapos makalabas sa ospital, si Oscar ay nagsimulang tumugtog ng tambol na bakal. Kahit saan ka pumunta, lagi niya itong dala-dala. Sa kalye man o sa paaralan. Sa araw na iyon sa klase, sinubukan ng guro na alisin ang tambol. Agad siyang napasigaw. Hindi lang ito nakakasakit ng ibang kaklase. Nabasag pa ang salamin ng guro. Nagsimulang mag-alala ang mga magulang tungkol sa kalusugan ni Oscar. Dinala siya upang makita ang lahat ng iba't ibang mga doktor. Ngunit walang sino man ang may sagot. Tama, may superpower si Oscar. Simula noon, kinailangan ding tanggapin ng mga magulang ang katotohanan. At nang tumanda si Oscar, unti-unting nagbabago ang isip. Nagsimulang magkaroon ng espesyal na interes sa mga katawan ng hindi kabaro. Pero parang 3 taong gulang pa rin ang traito sa kanya ng kanyang ina. Kahit na nakakasalubong niya ang kanyang manliligaw, sinasama niya ito. Malinaw na minamaliit ng ina ang kanyang lalong mature na anak. Hindi nagtagal ay kinuha niya sa kanyang mga mata ang makabagbag damdaming eksenang ito. Lumipas ang oras. Si Oscar ay 14 na taong gulang. Sa pagkakataong ito ay buntis na naman ang kanyang ina. Wala nang duda tungkol dito. Ang ama ng fetus ay kanyang anak din. Siguro dahil naaawa ako sa asawa ko. Nagdulot ng pagbagsak ng diwa ng aking ina. Araw-araw ay matamlay o binge eating lang. Sa kasamaang palad, ang sobrang pagkain ng hilaw na isda ay naging sanhi ng pagkaabala ng kanyang digestive system. Wala pa akong oras para ipanganak ang pangalawa kong anak. Tapusin ang iyong buhay. Kasabay nito, sumiklab ang World War II. Ang kanyang Polish na pinsan ay sa kasamaang palad ay pinatay ng mga Nazi. Makakasama lang ni Oscar ang kanyang ama na hindi kadugo. Pumasa sa isa't isa para mabuhay. Sa oras na ito siya ay 18 taong gulang na. Kahit na mukha pa siyang bata, ngunit ang mga maya ay maliit, puno ng lahat ng 5 organo. Noong araw na iyon, nagdala si Lola ng isang katulong na nagngangalang Maria. Napakaganda ni Maria. Inaalagaan niyang mabuti si Oscar. Higit sa lahat, kung kalkulahin ayon sa totoong edad, magkasing edad sina Oscar at Maria. Ito ang nagpaparamdam sa kanya sa babaeng iyon. Isang malabong pakiramdam ng pagmamahal ang bumangon. Ngunit si Maria, sa panahong iyon, si Oscar ay tratuhin na parang isang bata. Hindi ko alam. Si Oscar ay isang 20 taong gulang na lalaki. Kaya kapag nagpapalit ng damit, huwag ding mahiya kay Oscar. At ito ay ginagawang hindi maintindihan ni Oscar iyon. May nararamdaman din si Maria para sa kanya. Kaya't ang mga aksyon kay Maria ay lalong naging mapangahas. Kahit sa gabi, matulog din sa parehong kumot sa kanya. Ito ang yugto ng panahon. Naging lalaki si Oscar. Ang masasayang araw ay hindi nagtatagal. Natuklasan ni Oscar na may relasyon ng kanyang ama kay Maria. Ito ay nagpagalit sa kanya ng labis. Ngunit wala rin siyang magawa. Hindi nagtagal ay nabuntis si Maria. Hindi siya sigurado kung kaninong anak ito. Isang bagay ang sigurado. Si Maria ay magiging kanyang madrasta. Iniisip ang aking unang pag-ibig na magiging aking madrasta. Sa sandaling ito ang bata ay labis na malungkot. Gusto pang kunin ng gunting. Pagtatangkang patayin ng hindi pa isinisilang na bata, pero nagdadalawang isip pa rin magdesisyon. Nagsilang si Maria ng isang magandang sanggol. Tingnan mo ang buong pamilya na nalubog sa saya. Palaging malungkot si Oscar. Natuklasan niya. Sa bahay, isa lang akong unremarkable na tao. Sa pag-iisip nito ay agad akong umalis ng bahay. Natagpuan ng kaibigan kong pinuno ng tropa habang nasa circle. Nagulat ako. Sa kasalukuyan ng pinuno ng pangkat ay napakamatagumpay.
pagtanghal ng sining upang maglingkod sa mga mandarin ng militar. Kaya sumali rin si Oscar sa Gorf Circus. Sumunod ang isang malaking grupo sa Paris, France para maglibot. Salamat sa kanyang mahusay na pagganap, hindi lamang nakakaakit si Oscar ng malaking bilang ng mga tagahanga. Kasabay nito, nakilala niya ang isang batang babae na nagngangalang Loli. Dito niya natagpuan ang kanyang unang pag-ibig. Ang magagandang panahon ay hindi nagtatagal. Sa isang labanan, ang kasintahan ni Oscar ay namatay sa paghihimay. Nanlumo at desperado, hindi niya sinundan ang umaatres na hukbo, ngunit piniling bumalik sa kanyang bayan sa malayong Poland. Ang batang ipinanganak ni Maria at ng kanyang ama, ngayon 3 taong gulang na, ngunit sa ilang kadahilanan, napilitan si Oscar, bigyan ng latadrum. Katulad ko sa simula, buong araw ay nag-aalala si tatay, dahil kakaunti ang mga bandila ng Nazi sa mapa. Sa wakas isang araw, sa wakas ay nabigo ang Alemanya. Sinunog niya ang lahat ng nasa bahay, mga bagay na may kaugnayan sa Nazi Party. Gayunpaman, sa huli ay natuklasan pa rin sila ng kaaway. Sa kaguluhan, napahiya ang kapitbahay. Napayakap na lamang si Maria ng mahigpit sa kanyang anak sa kanyang mga bisig. Pairingin mo siya, para hindi mo makita ang malupit na eksena. Ngunit lihim na pinulot ni Oscar ang badge na nahulog sa lupa. Ibigay mo kay tatay. Sa panahon ng kagipitan, nilunok ni Itay ang badge sa kanyang lalamunan. Pero sa hindi inaasahan, bigla akong natigilan. Ang eksenang ito syempre ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga sundalo. Layunin siya at bumaril ng galit na galit. Ang lumang kabayaran ay natupad na ngayon. Sa libing, ibinaon ni Oscar ang tambol ng lata kasama ng kanyang ama. Ginamit niya ang pamamaraang ito, magpaalam sa kadiliman sa iyong puso. Ngunit sa sandaling iyon, binato ng nakababatang kapatid. Bigla itong bumagsak sa kanyang ulo. Mula noon, ang sumpang nagmumulto sa kanya sa loob ng mahigit isang dekada ay naalis na. Si Oscar ay maaaring maging tulad ng isang normal na tao, magsimulang tumangkad. Sa wakas ay isinama ni Maria ang kanyang anak at si Oscar. Tumakas mula sa lungsod na ito, magsimula ng bagong buhay. Ang nag-iisang lola na piniling manatili at bumalik sa kanyang pinagmulan.